Boss? Ulit pa ni Vinson sa katiningnan ng papalapit na si Thor. Nakayuko si Thor habang abala sa cellphone, kaya hindi niya akalain nakausap ni Calista si Vinson. Boss, wala ka man lang magagawin. Sa tuwing naiisip ko pa lang na ibang taong nakakuha ng painting na importante sa atin, ay uminit ng ulo ko. Boss, bakit hindi ka sumasagot? Sabihin mo lang kung ano ang... Biglang natigil ang pagsasalita ni Thor na nag-angat ang tingin nila ni Calista at pinandilatan ito nang makita na si Vinson ang nasa likuran niya ay muli itong yumuko at nagkunwari na may kausap sa telepono. Dahil nakasuot ito ng Bluetooth earpiece ay tila biglang naalis ang hinala ni Vinson na si Calista, ang kausap ni Thor. Biglang huminang boses nito nang mapadaan sa tabi nila. Damn boss, nasa harapan kong bigla si Vinson at sigurado ko narinig niya sinabi ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito, Kali? Ang tanong ni Vinson na nagpabalik sa diwa ni Calista. Sekreto siyang napahinga ng maluwag dahil hindi siya nahuli ni Vinson. Sinabi ko ng dahilan. Sinubukan ko mag-apply ng trabaho dito pero hindi ako natanggap. And what about that guy? Tinuro ng hinlalaki nitong kakaraan lang na si Thor. Hindi ko siya kilala. Kilala mo ba siya? Bakit narinig ko na binanggit niya ang pangalan mo? Maang natanong ni Calista. Nilagay niya ang kamay habang magkasalikop sa kanyang likuran at inosenteng tumingin kay Vinson. Naningkit ang mata nito at matiim siyang tinitigan na tila binabasa kung ano nasa isip niya. No, kung wala ka ng ibang gagawin, umalis na tayo. Kung naghahanap ka ng trabaho, may pagdadala na ako sa iyo bukas. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka ng mabuti dahil kailangan mo yan bukas. Ha? Saan mo ko pagtatrabahuhin? Habang nagtatanong ay malalaki ang hakbang na sumunod si Calista kay Vinson at sa assistant nito. You will know. Nang makarating sa kotse, hindi pa rin siya sinasagot ni Vinson at kahit nagpumilit si Calista, hindi siya sinagot nito. Nang makarating sila sa bahay, hindi kaagad sila pumasok sa loob dahil hinila siya ni Vinson sa isang sulok at may inabot sa kanya. Ano to? Bakit mo binibigay ito sa akin? Akala ko ba para sa lolo mo to? Nalaki ang mata ni Calista nang mahinuha na ang painting na ibinigay sa kanya ni Vinson ay ang painting na kanyang ina na napanalunan nito sa auction. That's for saving grandma. At dahil pinagdudahan kita, I'm sorry. Mababa ang boses na wika ni Vinson. Napakamot pa to sa batok na tila nahihiya. Walang pagsidla ng kaligayahan ng puso ni Calista. Hindi dahil sa paghingi ng sorry ni Vinson, kung hindi dahil sa wakas napasa kamay niya ang painting. Ang sumunod na ginawa niya ay labis na ikinagulat ni Vinson. Mabilis niya itong niyakap sa batok at hinila ng bahagya, pababa sa kadinampian ng halik sa labi. Thank you, nakangiting bulong niya. Bakas na bakas ang tuwa sa kanyang mata. Dinampian pa niya ito ng halik sa pisngi bago iniwan at pumasok sa loob ng kabahayan. Nang makaalis sa harapan niya si Calista, ay nakatulala pa rin si Vinson. Hindi niya akalaing basta-basta na lang siyang hahalikan ng asawa, kaya't hindi niya kaagad ito napigilan. Tumikwas ang sulok ng kanyang labi at pasimpli yung kinagat. Napapailing na naglakad siya papasok sa loob pero nang tumingala siya nakita niyang kanyang lola na nakadungaw sa bintana at nakatingin sa kanya. Nang makita siya nito ay bigla nitong itinaas ang kamay at nagbigay ng thumbs up na walang ngiti ni Vinson. He felt disappointed. Mukhang hinalikan lang yata siya ni Calista dahil nakatingin sa kanila ang lola niya. Agad niyang kinutusan ng sarili. Bakit naman siya makakaramdam ng panghihinayang? He and Calista only married on paper. Kinabukasan, dinala si Calista ng kanyang asawa sa isang sikat na hotel sa Manila. Wala siyang idea kung anong ipapagawa sa kanya nito. Kaya sunod-sunuran siya dito. Ang hindi niya akalain ay makikita niya doon si Bethany, kasamang asawa ni Rex. Ang dati niyang kasamaan sa trabaho. Habang may importanteng taong kausap si Vinson, sinamantala ni Calista ang pagkakataon para makausap ang dalawa. Dr. Laksamana, paano ka nakatakas? Alam na ba ni Rex kung nasaan ka? Mahinang tanong niya. May tuwa na bumakas sa kanyang muka habang nakatingin sa gwapong doktor. Ilang taon ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Mapait na ngumiti si Dr. Laksamana at sinulyapan si Bethany saka siya nagsalita sa dalaga. He is fine but still on captive. Nagkataon din na pagkikita namin dahil gusto niyang ipaalam ko kay Rex na maayos ang lagay niya. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong niya. Bakit hindi ka pa sumama pabalik kay Betty?
May sumusunod ba sa'yo? Umiling si Dr. Laksamana. No, pero hindi pa ako pwedeng umalis doon, Kali. May importanteng impormasyon ako nakalap na gumagawa ng bagong explosives ang kalaban para patumbahin ang leader ng malalaking bansa. If I can do anything to stop them, gagawin ko. Sandali na nahimik si Kalista at sumeryosong mukha. Kung ano ang mukhang ipinakita niya kapag kaharap ang taong hindi siya kilala, ay ibang-iba naman ngayong kaharap niya ang kasamahan niya sa dating trabaho. Mag-iingat ka, Laksamana. Hindi madali ang kalaban mo. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisihan mo. Alam mo matagal na naghihintay sa'yo si Rex. Mahina niya itong tinapik sa balikat. Sino kausap mo? Nagulat si Kalista nang biglang marinig na nagsalita si Vincent sa kanyang tabi. Napahawak siya sa puso't nagkasalubong ang kilay nitong hinarap. Ano ba? Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Hindi maipintang mukha ni Vincent habang nakatingin sa kanya. Simula kaninang umaga nang magising sila, ay napaka-grumpy na ng lalaking ito. Hindi alam ni Kalista kung ano na naman ba ang ginawa niya at naging Dracula na naman itong kaharap niya. Bakit? Takot kang malaman ko na may kinatatagpo ka na naman? Kalista rolled her eyes hard. Wala siya sa mood na patulan ng kasungitan nito. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang tuwa mula kagabi na matanggap ang painting. Naglakad siya at sumunod sa assistant nito na naghihintay sa elevator. Nang makaalis si Kalista, ay madilim ang mukha na kinuha ni Vincent ang cellphone at may tinawagan. Investigate my wife for me. Matapos sayusan at makapagbihis ng pang-abay na damit ay sakalang na-realize ni Kalista kung anong trabahong pinagawa sa kanya ng kanyang asawa. Yun ay maging abay ng pamangkin sa kasal nito. Ang buong akala niya, kaya pala sila pumunta sa hotel ay para maging isa siyang kahit na tagalinis o front desk worker doon. Pero nagkakamali siya. Bakit hindi may pintang mukha mo, Tia? Peke ang ngiting nilingon ni Kalista si Natalie. Ang pinsan ni Vincent ikakasal saka nagsalita. Wala, sandali lang at pupunta muna ako sa banyo. Paalam niya, mahinang tumango si Natalie bilang pagsang-ayon dahil inaayusan pa ito ng makeup artist. Nang makalabas si Kalista sa kwarto kung saan sila inayusan ay marahas siyang napabuga ng hangin. Nakatanggap siya ng text mula kay Rex ngayon lang na tumawag daw dito ang asawa niya at pinapaimbestigahan siya. Hindi niya alam na magkakilala pala ang dalawa. At ganun din ang gulat ni Rex nang malaman itong siya palang asawa na tinutukoy ni Vincent, kaya kagad siya nitong pinadalhan ng mensahe. Tinawagan niyang number nito at kagad naman itong sumagot. Hey Kali, bakit hindi mo sinabi na isang Vincent Alcaraz palang pinakasalan mo? Umikot ang kanyang mata at naghahanap ng pwedeng mapagkublihan. May matatengang paligid at nag-iingat lang siya na walang makarinig sa kanya. It's just a setup, Caleb. Didn't I tell you? Nakarating siya sa isang pinto at marahan niyang binuksan habang nagpatuloy siya pakipag-usap kay Rex. Bakit kailangan niya akong paimbestigahan? You know the deal, Rex. For your comrade's sake, don't spill the tea. Napatawa si Rex. Ang hindi alam ni Kalista naka-on palang loudspeaker sa kabila kaya narinig siya ng ibang kasamahan niya. Kali, kapag sinabi mo sa aming babalik ka na sa trabaho, sige. Hindi namin sasabihin sa asawa mo kung sino ka talaga. Shut up, Tyler. Kung madali lang sanang gawin ang pagbabalik. Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil may naulinagan siyang mahinang boses ng dalawang tao na sasalita nang makapasok siya sa loob. Isa pa lang yung storage room. Mabilis siyang nagtago sa isang shelves na may nakalagay ng mga tissue at sinilip kung sinong naroroon. Tumikwas ang sulok ng kanyang labi at gumisi. I call you back later. Something came up. Hindi na niya hinintay na makasagot si Rex at mabilis sa tinapos ang tawag. Muli niya sinilip ang dalawang taong nag-uusap at hindi nga siya nagkamali ng tingin dahil ang nasa harapan niya ay ang groom ng ikakasal mamaya sa pinsan ng asawa niya. Nakilala niya ito kanina dahil ipinakilala to sa kanya ni Natalie. At ang kausap nito, kung hindi siya nagkakamali ay si Mariel, ang dati niyang kasamahan sa trabaho na pareho silang sinibak dahil sa hacker issue. What a small world, usal niya. Hindi siya gumawa ng ingay upang hindi makita ng mga to. Pero nang biglang naghalikan ng mga to, hindi niya mapigilan na mapatawa ng mapakala. Shit! What a scumbag! Hindi niya akalain ng taong ikakasal sa pamangkin ng asawa niya isa palang manloloko. The wedding started. Nasa malaking hall dinaos ang seremonya ng kasal at isang judge ang magkakasal sa bride at groom. Kakasimula pa lang ng seremonya, nakaupo malapit sa stage si Kalista dahil isa siyang abay. Bagot na siya sa suot na gown, dagdagan pa na kanina pa siya tinitignan ng matiim ng kanyang asawa.
ni hindi ito nakatingin sa ikakasal ko, hindi sa kanya lamang. May malaking screen sa harap kung saan nakaplay ang video ng dalawang ikakasal. Their prenup videos. Bago pa man makapagtanong ang judge kung willing ba si Natalie na tanggapin ang groom nito, ay biglang nagbagong video at lumabas doon ng video na kuha sa isang storage room. At ang groom ay may kahalikang ibang babae. Dahil napasinghap ang lahat ay nakuha nitong atensyon ni Natalie. At ang tanging sa judge nakatingin at nakahanda ng sumagot ng oo. What? Piolo? Isa kang manluloko! Pinaghampas nito ng hawak na bouquet ang lalaki. Habang nakamasidi isang malawak na ngiti ang pinakawala ni Calista. Prenti siyang napasandal sa upuan. Sa wakas, hindi na boring, bulong niya. Ano ang hindi boring? Napalis ang ngiti niya na makita si Vincent na nakayuko sa likuran niya at halos idikit ang mukha sa kanyang tenga. Vincent? Bigla niyang bigkas sa pangalan nito. Dahil sa kaguluhan, hindi na natuloy ang kasal at pinauwi na ni Vincent. Ang pamangkin nito upang hindi pagpiestahan ng masa. Inutusan din itong assistant na sabihan ng mga tao na huwag ipagkalat ang nangyari dahil mananagot ang negosyo ng mga to kung sakali. Did you do it? Muling tanong ni Vincent na natili ito sa pagkakayukot bumubulong sa kanyang tenga dahil sa init ng hininga ng asawa ay gustong manayo ng balahibo ni Calista pero pilit niyang hinamig ang sarili. Tumayo siya upang makalayo dito. Anong ibig mo sabihin? Maang natanong niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa clutch bag nang tanging laman ay ang phone at lipstick. I'm talking about the video. Ikaw bang may gawa nun? Hindi na nagsinungaling pa si Calista at umamin sa nang uusig na tingin ni Vincent. Yes, is there a problem with it? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya. Naglakad siya at balak na umalis sa lugar na yon pero kagad na sumunod sa kanya si Vincent. Alam mo ba na sinira mong kasal ng pamangkin ko at ipinahiya siya sa ibang tao? Mababa ang boses na tanong nito at tumalim ang mga mata. Biglang huminto sa paglalakad si Calista at hinarap ito. Marahil hindi inaasahan ni Vincent ang gagawin niyang paghinto kaya muntikan itong mapabangga sa kanya. Mabuti na lang at kaagad nitong nabalanse ang katawan. Yes, alam ko. And to tell you the truth, this is not my goddamn business to interfere. Pero bilang isang tiyuhin, maaati mo ba na may kasal sa isang manlolokong pamangkin mo? Nairitang tanong niya. Vincent shrugged his shoulders. Well, you did the right thing. Umaliwala sa mukha nito na para bang hindi siya nito tinignan ng masama. Yun naman pala so anong problema? Irritable pa rin tanong niya. Tuluyan niya na itong iniwan at bumaba sa underground parking kung saan naghihintay sa sakyan si Asher. Mabuti na lang at may nakakita kay Vincent na nakilala nito siguro sa negosyo kaya hindi to kaagad nakasunod sa kanya. Nang makita siya ng assistant, bumaba ito ng kotse at kaagad siyang pinagbuksan ng pinto. Hindi maintindihan ni Calista ang sarili kung bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya nang magkalapit ang mukha nila ni Vincent. Kaya niya ito iniwasan. Miss Callie, hihintayin po ba natin si Sir Vincent? Tanong ng assistant na akmang start ng makina ng sasakyan. Gustong umuo ni Calista. Ang isiping makatabi na naman niya sa upuan si Vincent ay kumakabog na ng malakas ang dibdib niya. Bago pa siya nakasagot ay nakita na ni Asher si Vincent na nakalabas ng elevator at naglakad papalapit sa kanila. Why did you run off without waiting for me? Agad na tanong nito nang makapasok sa sasakyan. Inirapan to ni Calista. Pagpasensyahan mo na po kamahalan. Hindi ko alam kung gaano po kayo katagal na mag-uusap ng babae mo. Nakasimangot na sagot niya. Oo, babae ang kausap nito kanina at daig pa ng babaeng iyon ng sawa kumakalingki sa asawa niya. Mahinang napatawa si Vincent nang marinig ang tantrums niya. Nagsiselos bang asawa ko? Sa daming beses na umirap si Calista, siguro malapit ng maiba ang posisyon ng eyeballs niya. Bakit naman ako magsiselos? Bahagya siyang lumiyad upang magkalapit ang mukha nila. Alalahanin mo na nagpapanggap lang tayo. We don't need to involve feelings here dahil pagkatapos ng 3 buwan ay maghihiwalay na tayo. Dumilim ang mukha ng asawa at hindi nakaimik. Hanggang sa maihatid niya si Vincent sa mansyon ay wala na silang kibuan. Dumiretso siya sa kwarto niya habang si Vincent ay bumalik sa opisina nito. Kinagabihan, kakatapos niya lang na maghapunan ng pagkain nang inihanda ng lola ni Vincent ang sinabihan siya ng kasambahay na may bisitang gustong kumausap sa kanya. Sino? Nagtatakang tanong niya. Bukod kay Patricia na sinundan siya noon ay wala nang ibang nakakaalam na dito siya nakatira sa mansyon ni Vincent. Si Natalie po ng pamilya Largia.
Biglang hindi maipinta ang mukha ng lola ni Vincent nang marinig ang pangalang sinabi ng kasambahay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Matabang na tanong nito sa kabinalingan si Calista. Kali, bakit magkakilala kayo ng babaeng yun? Hindi maintindihan ni Calista kung bakit ibang trato ng lola ni Vincent kay Natalie. At ngayon niya lang naalala na ni isa sa pamilya ni Vincent ay walang pumunta sa kasal dito kahapon bukod sa asawa niya. Lola, ano po kasi? Isinama po ako ni Vincent kahapon sa kasal niya. Malumani na sagot niya. Kung ano man ang komplikasyon ng pamilya ng mga to, ay ayaw niya ng salihan. Hindi rin naman siya mananatili dito ng matagal. O siya, sige na, labasin mo na pero wag mong papapasukin sa bahay. Bukas na tayo mag-usap at magpapahinga na ako. Sige po, mabilis siyang tumayo bago inubos ang kalahating baso ng orange juice saka lumabas. Naabutan ni Calista si Natalie na nakasandal sa kotse. Sa loob lang isang gabi ay tila nagbagong aura nito. Ang mahaba nitong buhok kahapon, ngayon ay hanggang balikat na lang at kinulayan pa yon ng blue na highlights. Pulang-pula ang labi nito sa lipstick na gamit, ang suot ay kulay itim at kumikinang na bestida, at pinaresa ng hanggang tuhod na pulang boots. Sa ayos pa lang nito ay tukoy na kaagad ni Calista na club ang pupuntahan nito. Napangisi siya ng napapailing. Naintindihan niyang dalaga, bigo ito sa pag-ibig at gusto lamang maging masaya. Clubbing ha? Nanunod yun na tanong niya. Would you like to join me to drown this heartbroken girl's sorrow, tita? If you call me Kali, then I will. Hindi ako ganon katanda para tawagin mo kong tita. Natalie, then it's settled. Let's go clubbing, Kali. 30 minuto ang lumipas at nalagtapuan ni Kalistang sarili sa harap ng sis bar. Napakamot siya sa ulo dahil ang high-end bar na ito ay pagmamayari ng walang iba kung hindi niya. Sis is short for Calista. Kaya nang makita siya ng manager na papasok ay kagad siya nitong sinalubong kasamang ilang waiters pero isang kindat lang ang ginawa niya at alam na kaagad ng mga to ang ibig niyang ipahiwatig. 2 palapag ang sakop ng sis bar. Sa ibaba makikita ang bar counter pagkapasok pa lang sa entrance. Letrang siyang hugis noon at sakop ng halos kalahati ng haba ng pabilog na ground floor. Sa gitna ay makikita ang stage na may pole sa gitna na ngayon ay may kumakantang banda. Samantala ang second floor ay siyang pinaka-VIP ng bar. May 15 VIP room doon na may kalakihan pero ang premium VIP suite na siyang nakakater sa bigating customer ay nag-iisa lamang. The walls surrounding the top floor are made of clear antique glasses and customers may choose to either close the dark film to tint for their privacy or just leave it open so they can peek at the show below. Wala nang room na available sa itaas kaya kinuha ni Natalie ang pandalawahang mesa malapit sa counter. Kaagad silang nilapitan ng waiter upang kunin ang kanilang order. Give me your best shot. Yung masyadong matapang at mapait na kayang tanggalin ang sakit ng aking pagkabigo. Request ni Natalie. Napangiti si Calista sa narinig. There is no such thing, Natalie. A scumbag like Piolo is not worthy of your tears. Toughen up. May lalaking darating sa'yo na karapat dapat mong iyakan. Iwinagayway ni Natalie ang palad at mapait na ngumiti. I know, pero ngayon gusto ko lang magpakalunod sa alak. Naiintindihan kita, Nat. Alam ni Calista kung gaano kasakit ang mabigo, kaya hinayaan niya nang uminom si Natalie. Pero siya ay tanging light drinks ang in-order at nakakaisang baso lang si Natalie nang may lumapit sa kanilang isang gwapong lalaki na tila kakalabas pa lang ng opisina. Dahil sa suit and tie na suot nito, may dala itong 2 baso ng cocktail at nilapag sa tapat ni Calista. I saw you were drinking light drinks, so I ordered one. Do you mind? Kitang maputi nitong ngipin ng nginitian nito si Calista. Normal na sa kanyang lapitan ng lalaki kapag nasa bar siya. Pero lahat ng yon ay tinatanggihan niya. At yun din ang gusto niyang gawin ngayon kung hindi lang biglang nagsalita si Natalie. Kali, hindi ba si Kuya Vincent yon? Sinundan ni Calista ang tingin ni Natalie at tama nga ito. Nasa second floor sa premium VIP room si Vincent at may katabitong babae na may mahaba at kulot na buhok. Dahil malapit sa pader na salamin ng inuupuan nito ay kitang-kita sa baba ang posisyon ng mga to. Sa pagkakataong iyon ay biglang lumingon si Vincent at tumingin sa ibaba at eksaktong nagtamang mata nila. Ngumisi si Calista sa kinuhang cocktail na binigay ng bagong dating na lalaki at itinaas yon sa nakatingin na si Vincent sa kamahinang nagsalita. Sure,
Klarong-klarong nakita ni Calista kung paano dumilim ang mukha ni Vinson. Nanatili ang tingin ni Calista kay Vinson habang ang kamay ay nakahawak sa baso ng alak na ibinigay ng estangherong lalaki. Ngunit hindi niya na yun nagawang inumin dahil biglang tumunog ang cellphone niya. Si Natalie ang tumatawag. Na makita nitong tiyuhin ay kagad itong umalis sa mesa at nila't umakyat sa itaas para puntahan si Vinson. Tita, hindi nila ako papapasukin. Kumunot ang noo ni Calista sa narinig. Hindi papapasukin? Bakit? Ano nangyari? I need your help, tita. Napatampal sa noo si Calista at ibinalik sa lalaki ang baso. I'm sorry. I can't drink this. Tumayo siya bago pa ito makasagot at sinundan si Natalie sa second floor. Ang alam niya ay may mga bouncer sa hallway ng second floor at nagbabantay pero hindi niya mawari kung bakit ayaw ng mga to na papasukin si Natalie. Mabilis siyang nakarating sa itaas pero bago siya makaapak sa sahig ng second floor ay sinalubong siya ni Thor. Boss, ikaw nga, gulat na sabi nito. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka dito? Kung hindi pa pinaalam ng manager na nandito ka, hindi ako maniniwala. Ang Sisbar ay visa sa negosyo na sakop ng Gios Group. Ang kumpanyang pagmamay-ari ni Calista, 5 taon pa lang ito sa industriya pero mabilis nang lumago dahil sa mga taong namamahala dito. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na bumalik sa dating trabaho si Calista dahil gusto niya mag-focus sa pamamahala sa negosyo. Ang problema ay natali siya kay Vinson nang hindi inaasahan. Tumingala si Calista kay Thor at walang ganang sumagot. May susunduin lang ako, hindi ako magtatagal. Kumuha ng mineral water mula sa nagdaang waiter si Thor at binuksan sa inabot sa kanya. Boss, ano palang nangyari sa auction? Hindi ba tayo nabisto ng Vincent Alcaraz? Sumandal si Calista sa railing sa tumingin sa stage sa ibaba. Nope, don't worry about it. Calista was wearing a large t-shirt, Vincent's and loose pants. Her hair was tied into a pigtail and she wore round glasses with a black frame. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nalapitan siya kanina ng lalaki kahit na manang-manang ang gerap niya. Mabuti naman kung ganun, boss. Pero sayang lang at hindi natin nakuha ang painting. Meron na sana tayong idea kung nasaan ang... Don't talk about it here. And I've got the painting. Nilingon niya si Thor at nginisihan na pamulaga to sa narinig. Seryoso ka, boss? Paano mo nakuha? Wala kang pera? Patanong na sabi nito. Calista rolled her eyes and drank another gulp of water before giving that bottle to Thor. Binigay niya sa akin ng libre. Kasawal na sagot niya habang nanatili ang tingin sa ibaba. Libre? Malakas sa sigaw nito. Can you shut your voice? Bakit ka sumisigaw? Nakakunot ang noong tanong niya. Kung wala ka nang magawa ay umalis ka na dito. I will visit the company soon and will plan the next move. Wala itong nagawa kundi ang tumango at iniwan siya. Nanatili sa pagkakasandal sa railing si Calista at napapikit dahil sumakit ang ulo niya sa ingay ng paikot-ikot na disco lights. You are alone again. Tired? Inis na dumilat ng mata si Calista at magkasalubong ang kilay na humarap sa pinagmulan ng boses. Tumambad sa kanyang lalaki nagbigay sa kanya ng inumin sa baba na tinanggihan niya. Ngayon nakita niya na ito sa ikalawang pagkakataon ay matama niya itong pinagmasdan. May itsurang lalaki at malakas ang sex appeal. Pero kung sa palakasan ng dating ay mas pabor siya sa asawa niya. Wala ka ng kasama? Muling tanong ng lalaki. May malit na ngiti sa labi nito habang nakatingin sa kanya. Dahil may umistorbo kay Georgina sa akmang pagtulog niya ay naging irritable siya. Ano naman ngayon sa'yo? Kung may kasama ako o wala, bakit ka palapit ng lapit sa akin? Natigilan ng lalaki at halos 2 segundo bago ito nakabawi at muling ngumiti. Nakita ko lang na mag-isa ka. I was worried na baka may lalaking lumapit sa akin. Aren't you doing it right now? Irritableng punto niya sa iba pa nitong sasabihin. Wala siyang pakialam kung gaano kagwapo at kayaman pang kaharap. Iniwan niya ito at naglakad patungo sa direksyon ng VIP Premium Private Room. Kung saan si Natalie nang bigla siyang may narinig na kumusyon sa kanyang likuran. Bitawan niyo ako. May hahanapin lang ako sa loob. Ano ba? Miss, hindi ka makakapasok kung wala ka sa listahan ng mga bisita sa private room. Nang lumingon si Calista ay nakita niyang kapatid na si Patricia. Natigilan ito na magtagpo ang mga mata nila. Hoy babae, bakit ka nandito? Sigaw nito sa kanya. Parang hindi to kilalang artista kung umasta. Umangat ang isang kilay ni Calista. Sa lahat ng ayaw niya ay mga may nanggugulo sa negosyo niya. May hinahanap din ako. Narinig mo sinabi ng bouncer. Kung wala ka sa listahan ng mga guest, hindi ka makakapasok. Kaya huwag ka nang gumawa na iskandalo at lumabas ka na. Madilim ang mukhang pagtataboy niya.
Nagpapatawa ka ba, Kalista? Patricia said in a ridiculed voice. Ako pa talagang paaalisin mo. Tingnan mo nga suot mong damit kung nararapat ka dito. Para ka nakasuot ng basahan. Miss Callie, kami na pong bahala. Pumasok na po kayo sa loob. Biglang sabad ng leader ng mga bouncer at respetadong yumuko kay Kalista. Tumango siya at bago tumalikod ay matalim na silyap ang ginawad niya sa hilaw na kapatid. Nang makapasok siya sa loob ng VIP room ay kaagad na hinanap ng mata niya si Natalie. Pero ang unang nakita niya ay si Vinson. May hawak itong kupitang alak at umiinom habang sa tabi nito ay ang babaeng kulot ng buhok na nakita nila kanina noong nasa baba sila. Her lips thinned and she didn't say a word. Nung nilapitan siya ni Natalie sakalang bumalik ang diwa niya. Tita, bulong nito. Kalista rolled her eyes again. Sinabi ko na wag mo akong tatawaging tita. Magkaedad lang tayo. Bakit? Ano problema? They took my phone because I lost the game. At hindi nila ibibigay yon kung matatalo pa ako ng isang beses. What game? Walang buhay na tanong niya. Hindi na siya sumulyap sa kinaroonan ng asawa. Itinuro nitong billiard table na nasa gitna ng kwarto. That one? Kung hindi mo alam, matagal ko nang gustong maglaro ng ganyan. Then, let's play. Aniya at tinaasang manggas na suot na t-shirt. Pero Kali, hinila siya ni Natalie at may binulong. Kapag matalo ka, halikang gusto nilang kapalit. Tumaas ang isang kilay niya. She snorted but didn't listen to Natalie. Let's play then. It's just a kiss. Malakas niyang sabi at muling tumingin sa dako ni Vinson at sa ikalawang pagkakataon ay nagsalubong ang tingin nila.